So, makinig tayo. Alam niyo yung singaw ng mga bagay, sabi ko nung araw, ang talagang perwisyo sa lipunan yung mga politiko eh. Ba't ko nasabi silang perwisyo? Ayan o, nibilitaw ni kanilang mga ipaudas-udas pa eh. Sila mga udas, nag-uudasan na sila. Nag-uudasan na sila. Ang mga politiko. Sabagay, sabi nga ng kasabihan, no permanent friend or no permanent enemy. Pagdating sa politika, ngayon kahaway mo, bukas kasangga mo. Or maybe ngayon kasangga mo, bukas kahaway mo. Diba? Yan ang politika sa Pilipinas. Makinig tayo dito sa isang vlogger. Guban. Ano nangyari sa Parmalee scam? Wala. Pinigilan pa ni Presidente na umattend yung mga cabinet officials. May nangyari ba sa 6 billion na overpriced computer scam? Wala. Si Leila de Lima lang na walang kasalanan ang kinulong dahil tinututulan niya yung EJK. So, wala talaga nangyari noon. But this is now the time na wala na si Duterte para imbestigahan itong Southeast Asian Game anomaly. Kaya hindi ka pa safe, Alan. Safe ka lang dahil nandun si Duterte at si Samuel Martires. Ngayon wala na mga yan, hindi ka na safe. Not sure. I think the Office of the Ombudsman ang nag-file pa ata, Chief of Staff mo. I'm not sure, but parang may kaso na nun. Senator Drilon quizzed us here. Binanggit pa niya si Ombudsman. Sino bang Ombudsman? Si Samuel Martires, pinakapalpak at corrupt na Ombudsman in the history of the Philippines. Speaker of the House, but I chose to appear before the Senate to be able to answer all of those questions directly. The SEA Games, paulit-ulit yan. Biktima na ng speakership ng 2019 yan. Nahuli namin yung PR na sinabi kikiam, pinakain daw mga Muslim ng baboy, when it was chicken longganisa na pinakain. Pero nasiraan na tayo sa Malaysia, Indonesia. The SEA Games gave us so much honor. So far, it's still the biggest SEA Games in history. Many of our athletes launched their career, even going to gold medals in the Olympics. Our athletic and our yung aquatic natin center in Clark is one of the best in the world. Ang nagsabi nito yung Israeli coach ng isang foreign team doon. But go ahead if you want to investigate. But I just want to put on record, mukhang misfire. Bakit? Yung sinasabi niyang infrastructure na walang bidding, first of all, the procurement law has many modes of procurement. So don't make it appear sa public na just because walang bidding, may anomalya na to. Okay. Secondly, bakit ko sinabing misfire? Hindi po sa, I'm referring to the director ng NBI, Matibag. I had nothing to do with the infrastructure. The chairman of the committee. In fact, nothing to do daw. And yet siya ang head. Siya ang ginawang head ni Duterte. Ngayon, nothing to do. So, kung ginawa siyang head ni Duterte, ibig sabihin, kumita rin si Duterte. Kasama sila dyan, kumikita sila lahat. Baka pati mga anak ni Duterte kumita rin dyan. Unless siguro sinasabi niya pareho siya kay Vince Dizon na hindi ginagalaw ang tongpats pero nire-remit sa taas, nire-remit sa Malacanang yung kita. So ngayon, kung sinasabi niya wala siyang kinalaman dyan, sinong may kumita? Siyempre, yung nag-appoint sa kanya as interagency head ng Southeast Asian Games. Sino nag-appoint? Di si former President Duterte
So parang sinasabi niya, wala akong kumita dyan. Si Vince ang kumita dyan. Si Duterte ang kumita dyan. Yan ang paglalaglag ni Alan Peter Cayetano kay Duterte. Nilalaglag na niya si Duterte. Classic Alan, ngayon naipit na siya, kasalanan na ni Duterte na inappoint siya. Kasalanan na ni Vince Dizon na inappoint rin ni Duterte. So siguro sa bandang huli, pati si Vince Dizon, sasabihin kumita si Duterte. Sila ni Alan hindi kumita, si Duterte ang kumita. So yan na, laglagan blues na. Laglagan blues na. Ha? I had to resign from the DFA because I was running for congressman during that time. So dun sa sinasabi ni So yun, inappoint siya dahil DFA secretary siya. Ngayon, pati DFA secretary, nilalaglag na niya or dumidistansya na siya. Hindi na ako DFA secretary noon, retired na ako. Pero inappoint siya ni President Duterte dahil DFA secretary siya. Concurrent Southeast Asian Games head. Sinong kumita? Di si Duterte. Yan ang parang sinasabi. Reading between the lines. Yan ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano ngayon. Director Matibag na may congressional insertion to fund it, it's definitely not me because how could a non-member of the Senate or non-member of the House insert anything? Okay. So, inuugas rin niya yung kamay niya na may kinalaman daw siya sa 10 billion insertions sa General Appropriations Act of 2019. Pero nakalimutan niya, speaker pa siya nung ginawa nila yung budget in 2018. And besides, sino pa nag-approve ng budget? Ang presidente. So kung hinuhugas na niya yung kamay niya, sabi niya, wala akong kinalaman kasi nung nagawa yung budget na yun, hindi na ako speaker. O ibig sabihin, si President Duterte na naman ang sinisisi niya na nag-insert ng 10 billion sa budget, 2018 budget, para lang meron silang tongpats sa Southeast Asian Games expenses. Ha? So si Duterte na naman may kasalanan, pati si Vince Dizon. Pero hindi si Alan. According to Alan. Doon sa sinasabi niyang infrastructure, it was done by the BCDA. The chairman of the BCDA is one of the closest advisors of the president now. The president of the BCDA is one of the closest advisors and is a secretary now. And he said medyo kaduda tong kumpanya na nanalo walang bidding. If I'm not mistaken, it's the same company who's O yan. Ha? Yan. Si Vince Dizon. Nilalaglag na niya si Vince Dizon. At siyempre si Vince Dizon, sasabihin naman yan, wala akong kumita. Sino kumita? Si Duterte. Si Duterte ang kumita na nag-appoint kay Alan at nag-appoint kay Vince Dizon. Si Duterte ang kumita. Alam ni Alan, wala na magawa si Duterte. Hindi na pwede sumagot si Duterte kasi nakakulong na eh. Kaya ginagawa na niya sangkalan ang dati niyang amo si Duterte. Siyempre si Duterte naman talagang kumita. Siya nagpalabas ng budget. Siya naglagay kay Alan. Siya naglagay kay Vince Dizon sa BCDA, Bases Conversion Development Authority. So tama rin si Alan. Si Duterte ang kumita. in the City Hall of Pasig. Yeah? So, I mean, if they want to investigate, go ahead. But by mentioning the organizing committee of the SEA Games, ako po chairman nun. At paninindigan ko po na Siyempre, as chairman ka, ha? May command responsibility ka. Nothing gets done without your approval. Pero ngayon, nilalaglag mo na si Duterte at nilalaglag mo na si Vince Dizon. Ayan, laglagan blues na kayo dyan.
Ganda nung nangyari doon. At kung may anomalya, ako unang magagalit. So go ahead. But my point, Mr. Chairman, honorable members of the court, Kung nagalit ka, bakit hindi mo pinaimbestigahan yung 50 million kawa? Dinipensahan mo pa yun. Happy ka, hindi ka galit. Happy kayo ni Duterte at ni Vince Dizon. Caldero. sa prosecution. To be fair sa prosecution at marami akong kaibigan, I've never felt any intimidation from any of you. I mean, you've continued to be either friends or for those who are former friends, that's friends. I mean, I don't know if nagkamali lang ako. Hindi daw siya naramdaman ng intimidation galing sa prosecution. Kasi siya ang nag-intimidate. Siya at kapatid niya si Pia ang nangaharas. Pati kapwa senador tulad ni Risa Ontiveros, hinaharas ni Pia. Minamaliit, ininsulto. Sa kakulangan daw kaalaman sa batas. Kayo nangaharas. But on the first day, I nodded ng konti kay Senator De Lima. Gumanon din siya, hindi ko alam kung na-acknowledge because we were friends once upon a time and this is a court. We owe it to each other to be professional, di ba? So wag tayong pumayag na someone like Director Matibag would do that. My point, Mr. President, Mr. Presiding Officer, he could have not announced it and investigated. So, kagaya sa kapatid niya, nagmamakaawa rin siya. Huwag natin hayaan na gawin ito ni Matibag. Pero wala nang tumayo to support them. Wala. Sila lang. Sila lang tatlo ni Robin ang naawa sa sarili nila. Di-imbestigahan mo, tingin mo may mali, di-imbestigahan mo. But is it unfair to me and unfair to the court? That kung kailan siya patatawag siya sa Monday, ano intimidate mo ako, hindi kita tatanungin sa Monday, dahil mag-a-announce ka na iimbestigahan mo. Tapos sasabihin mo may insertion, tapos sasabihin mo hindi liquidated po lahat yun. So, let me talk of unfairness. Hindi ba unfair? Eh kung ako, babalik pa rin ko, sasabihin ko, Kung sabihin mo liquidated lahat, eh ilabas mo yung COA report. Sabihin mo, eto yung COA report, that time. Ilabas mo. Eh wala, boka-boka ka lang eh. Kung ipapalabas yan ni Melvin Matibag at lumabas na merong katiwalian, mag-resign ka ba? Excuse me. Who's up? Kaya i-share nyo itong vlog, i-like nyo itong vlog, at ilagay nyo sa caption. Kung maipakita ni Melvin Matibag na may adverse finding ang COA na sinasabi may katiwalian sa Southeast Asian Games, dapat mag-resign si Alan Peter Cayetano. Dapat lang. Kasi iniimbestigahan niya yung katiwalian ni Sara, yung pala, mas malaki ang palakang katiwalian niya. At least kay Sara, 125 million, 2022. 612 million, 2023. Ang kay Alan, 10 billion. Eh, dapat mag-resign siya. Dapat mag-resign siya. Ang laki, bilyon. inimbestigahan ko na rin kahapon eh. Ang sabi sa akin, mainit ang ulo ni Director Matibag kasi may contractor na daw yung binigay na lupa para sa NBI at gusto niya sarili niyang contractor. So would that be fair to him? No, it would be a marites accusation. So that's the same thing he announced yesterday, a marites accusation towards me. That affects this court because I am now a senator judge. So I hope this is the last time that I'm going to have to speak about this. But definitely we've been speaking about this, binabawasan talaga kami. Iniisa-isa, even yung mga vlogger na malapit sa administrasyon, sabi 2 down, 3 down, may kasunod na. Namumuliti Diba? ka na. So, Mr. President, I want this impeachment to be a test that the 1987 Constitution works. And that despite political differences, Wow, ngayon, konstitusyon na. Eh bakit tahimik ka or dinidepensahan mo pa si Cheese last year? Nung pinapatay ni Cheese ang forthwith sa konstitusyon. Ngayon, konstitusyon na. Ganyan kayo eh.
Kung naipit na kayo, konstitusyon. Pero kung nasa taas kayo, binababoy niyo konstitusyon. Nung presidente ka ng Senado, binababoy mo konstitusyon. Ngayon, nandyan ka na sa baba, inimbestigahan ka na ni Matibag, ayan na, kuwan ka na. Nagtatago ka na sa palda ng konstitusyon, ng 1987 Constitution. Prosecution and defense, I saw them after the first or second day. Nagkakamayan kayo. Nagkakamustahan. After the first or second day nung mainit na balik-taktakan dyan sa pre-trial, nagbabatian. Diba? Even in court. So, we can't help but be emotional. We can't help but get mad at what we think is disgusting or sometimes crossing the line. But is there any question that for this verdict, whether it's for conviction or acquittal, to be accepted by the Filipino people, we have to make sure that the integrity of the court is intact. I will admit to you, nahirapan po ako. Wala si Senator Marcolete. Isa pa yun. Iilan lang po kaming abogado dito. Si Senator Pangilinan, Senator Cheese, si Aimee is a law graduate. Diba? Wrong. Mali yan. Senator Hindi yan nag-aral Pangilinan is a sa UP. second-year law student and I'm encouraging him na tapusin niya. Total review na yung nangyayari ngayon. But it's not easy. 24 lang kami, nabawasan na ng 3. So I hope this issue of the integrity of the court becomes an issue for all of us. No, I'll repeat what I said when I was Senate President. Director, hindi mo kami natibag. So wag mo try itibagin tong representation na to o itong impeachment court because what you're doing is not helping. Investigate whatever you want to investigate. You want to investigate ba't ako nagpatubo ng balbas? Investigate mo, no problem with me. Pero wag mo nang i-announce kasi nga naaapektuhan yung integrity ng court. Thank you for the leeway. Binababoy nyo nga yung Senado. Yung pinapasok nyo ay isang fugitive na si Bato de la Rosa at pinatakas nyo rin. At nagpaputok pa kayo sa hangin. At sinabi pa, under attack. So who is attacking the Senate? Kayo. There is no integrity na sa Senado dahil sa inyo. So yan Yan na. Nagkalaglagan na sila. Nagkakalat na. Panic mode na si Alan. Kung ang kapatid niya si Pia ay nawawalan ng boses at si Alan inilaglag na si Duterte dahil Duterte can no longer defend himself. Dahil hindi naman siya pwede sumagot, nasa kulungan na siya. Ngayon sinasabi na ni Alan, si Duterte ang kumita, si Vince Dizon ang kumita. So later on, mayroon tayo pala a vlog tungkol sa advisor ni First Lady Lisa Araneta Marcos na kumita rin. According to Alan. Kasi wala daw siya kumita eh. Yung bata daw si Duterte daw, si Vince Dizon at yung bata ni Vince Dizon, yung chairman ng BCDA ang kumita. Hoy, thank you Ping Lagsamana for supporting independent and truthful vlogging. Okay, so hanggang dito lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good afternoon to all and see you in my next vlog. Ngayon na. After 7 years, kaibigan. 2019, 2020, ngayon, may mag-iimbestiga. Sino mag-iimbestiga? Attorney, NBI Director, Melvin Matibag. Sabi ni Senator Alan, di mo matibag ang Senado. Sige. Hindi matibag ang Senado. Wala na, sira na nga Senado sa pamumuno mo eh. Anak ng wewing naman Bilang civilian, taxpayer, gusto ko yan. Gusto ko sumabog at makulong ang dapat makulong. Bakit? Ako sa nagbabayad ng bus eh. Hindi po ako nagtrabaho sa gobyerno, sa private.
At the age of 20, nagtrabaho na ako at nagsimula na ako magbayad ng buwis sa gobyerno. Kaya meron akong katungkulan na malaman ng totoo. Kung sino, sabi nga ni Vlog yung kay Sara, milyon lang. Yung sa BCD, 10 billion. O, sino malaki? Di ba? Inimbestigahan nyo, milyon lang. Yung sa inyo pala, 10 billion pala. Allah. Ayon po sa kasulatan, Mateo 4:13, walang makapagtatago sa Diyos. Walang makapagtatago sa Diyos. Ano man ang gawin mo, kaibigan? Gawin mo man sa lihim mo, hindi. Kita ka ng Diyos. Nakikita niya at lantad sa paningin niya ang lahat. At sa kanya tayo mananagot. Hindi po natutulog ang Diyos. Kung dito sa lupa pinagloloko tayo ng mga politiko, hindi papayag ang Diyos na manatiling niloloko tayo. Yari kayo. Ang masakit, padasal-dasal pa kayo, paluhod-luhod pa kayo sa Senado. Bandang uli, bakit ka nagtatalak bigla? Sabi ni NBI Director Matibag, wala naman ako binanggit na pangalan . Ang binanggit ko lang, iimbestigahan kasi merong dumating sa aking info about 10 billion insertion. Bakit siya nagpuputak? At hindi pa man, defensive siya sa kanya sarili. Di ba? Narinig nyo naman Nagdidepensa na siya. O bakit? Wala naman binanggit siya, si Matibag na pangalan. Alam ba sinabi ko? Dishonor or kay Tano, wala Ibig sabihin, something. Sabi rito sa Ecclesiastes o Mangangaral, chapter 12. 13. Ngayon, nabasa mo na ang lahat ng mga ito at aking huling payo. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Dahil ito ang tungkulin ng bawat Pilipino. 14. Dahil habulin tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa o ginawa. Mabuti man o masama, ayag man o lihim. O ano sabi? Wala tayong takas. Kung dito, kaya yung takasan ng mga, halimbawa, hukuman, korte, ano naman tawag dyan. Pagdating sa Diyos, ano sabi niya? Aabulin. Sino? Yung gumawa. Makakatakas ba kayo sa Diyos? Ayan. Kaya, ang Panginoon Diyos na po ang gumagawa ng parahan. Lahat ng anomalya sa panahon ni Duterte, dito po sumabog sa panahon ni Marcos. Na meron siya napakulong at marami pa siya ipapakulong. Alisunod sa batas. Kahit binabalawura na siya hindi niya pinapasin ng mga yan. Pinagtanong niya ni Sara, hindi niya pinapasin. Cool na siya. Ngayon, uusad na po ang hustisya sa atin. Managutan dapat managot. Gusto ko yan. Bilang taxpayer, katungkulan kong malaman niya. Kasi, bawat sentimo na sinasahod ko, ultimo Christmas, 13-month pay ko nung araw binubisa ng kumpanya namin nabibisit ako Una, walang bis yun. But later on, nagkaroon ng bis. Wala naman kami magawa. Komisyon ko, may bis.
sweldo ko, may bis. Wala rin ako magawa kasi ang hawak ko payroll, nakatidak na. Yung nandun sa envelope ko, yung natitira ko, ang sweldo. Yung lahat ng kaltas, SS, pag-ibig, what, ano ba yan? Oh, tanggal na. Ala ka nang mareklamo. Kaya dapat, ako gusto ko yan. Lahat sumabog. Para maalaman natin kung sino yung mga salot sa lipunan. Nung araw, sabi ko, ang mga salot sa lipunan, politikas. Kasi sila yung gumagawa ng kademonyoan eh. Di ba? Sabi nila, padasal-dasal pa, may hawak pang Biblia. Kung ano-ano na. Sige, hanggang dito na lamang ha. Ito pang inyong kaibigan, yes, Brother Manny Box. So wala tayo political color. Magdasal kayo, mainit ang panahon. At mainit din ang panahon sa politika. Sa Senado. God bless us all.